Alas 12:02 ang tanghali, una sa ating mga balita, iniulat po ng Department of Health ang 10% pagtaas sa kaso ng dengue sa buong bansa. Makibalita tayo kay Madeline Villar Moratilio. Mads, may kaugnayan pa to sa pagpasok ng panahon ng tag-ulan. Yes, tama ka dyan, Wedge. Dahil nga tag-ulan na, nagpaalala ang Department of Health sa mga sakit o tinatawag na waterborne diseases. Kabilang na dyan yung influenza-like illness, leptospirosis at dengue. Sa dengue cases, batay na rin sa monitoring ng DOH ay tumaas sa mga kaso sa kabuuan ng bansa. Ayon sa DOH, hanggang nitong June 15, nakapagtala ng kabuang 77,867 dengue cases sa bansa, kung saan 205 sa kanila ang nasawi. Mas mataas ito ng 15% kung ikukumpara sa 67,576 na naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Halos lahat ng rehiyon sa bansa ay tumaas ang kaso ng dengue mula May 5 hanggang June 1. Maliban na lang sa National Capital Region, Calabarzon, Central Visayas, Eastern Visayas at Caraga. Sa ulat naman ng DOH-NCR, bumaba ang dengue cases sa Metro Manila ng 16.39% o katumbas lang ng 6,531 cases. Nagpaalala naman ng DOH sa mga strategy para makaiwas sa dengue. Pakinggan natin ang tinig ni Dr. Adorisa Jurao, Medical Officer 4 ng DOH-NCR. Diyan pa rin po yung 4S natin. So, una po, source reduction po tayo. Nandyan po yung search and destroy po natin ng mga breeding sites. Hindi lang po enough na tayo po ay naglilinis ng ating kapaligiran. Kailangan po natin i-check yung mga possible na mga breeding sites po natin. Ang mga lokal na pamahalaan po natin, may mga kanya-kanya po silang ordinansa na bawal po na gumamit ng gulong sa bubong po natin. So, yung pong mga gulong na yun na hindi ginagamit, mga possible na breeding sites po yun. S po natin is yung self-protection measures. So, pwede po tayong gumamit ng kulambo, pwede po tayong gumamit ng mga lotion para po maiwasan po tayo makagat ng mga lamok, no? Gumamit po ng mga pajamas or pantalon or long sleeve, no? Ilan sa mga sintomas ng dengue ay mataas na lagnat na umaabot ng 40 degrees Celsius, matinding pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, nausea at rashes. Pakinggan natin muli ang tinig ni Dr. Adorisa Jurao, Medical Officer 4 ng DOH-NCR. Or ang pag-iwas nito ay nanggagalang din po sa atin, no? Sa sarili nating bahay po, no? By ensuring na wala po tayong breeding sites ng mga lamok. Samantala sa NCR pa rin, tumaas naman ang kaso ng leptospirosis na umabot sa 252 hanggang nitong June 22. 30 sa kanila ang nasawi. Mas mataas yan ng 29.9% kung ikukumpara sa 194 na kaso na naitala sa parehong petsa noong nagdaang taon. Pinakamaraming kaso ng leptospirosis ay naitala sa lungsod ng Maynila na umabot sa 63. Paalala naman ng DOH hanggat maaari iwasan ang paglusong sa tubig baha na pinagmumulan ng leptospirosis. Kung hindi naman maiiwasan, gumamit ng bota bilang proteksyon. Balik sa inyo, John Wedge. Maraming salamat, Madeline Villar Moratilio.